Happy birthday, Miss Karen. Gina po. Happy birthday, Miss Karen Davila. Miss Karen Davila. Thank you talaga for always there. Pag may mahingi kami ng mga advice sa iyo and for giving us the balita na mga the best. But, happy birthday, Miss Karen. Siyempre, yung greetings ko hindi pwede na hindi ako punta sa bahay nyo. Kaya, eto na, pupunta na ako sa bahay nyo. Can I go there? Let's go! Miss Karen, swerte ako talaga ako sa elevator. Papasok kayo. 34th floor naman po. Oh my God! Na-house raid ako. Baliktad. Ako dapat. Oh my God, teka lang. Totoo ba to, dear? This is my glam team. Pero yung mga glam team ko, ang requirements, kamukha ko lang. So come first. Welcome to my Oh home. my God, Miss Karen, it's my honor na makapasok sa bahay niyo talaga. At talaga ba? Oo. Sana ako sa bahay mo. Ayaw. Halika muna dito. Welcome. Welcome, guys. Okay, guys. Pero may surprise ako sa iyo after my home. May shopping tayo. May Christmas shopping ako para sa iyo. Oo. Totoo. Home and toys. Home and toys. Ayan. Parang may continuity na wala na po yung kanya. Mga glam team. Sila ang glam scam team. Okay. So, I live here. At tagal na to. Grabe, Miss Karen. Sobrang pang social ang ano ba pang bahay mo? Kondo na parang hotel. Pagpasok pa lang namin, may mga guard. Sabi niya, sino po pinunta niyo? Sabi ko, kay Miss Karen po. Sabi niya, ano po gagawin? Maglilinis po kami ng bahay ni Miss Karen. Tanggalin po namin yung mga anay at saka yung mga nanay. So, eto may tree na. Kalalagay ng aming Christmas tree. Ako pa talaga ang tunga nakakita ng Christmas tree. Kahapon lang yan. Oo. So, medyo mainit ngayon, pero open. We love the, Miss Karen, thank you so much talaga. Ang sobrang pangmayaman ng bahay ni Miss Karen. Hindi yan totoo. Huwag kami ganyan. So, mainit lang. Kaya sinara namin. Oo, yan. Nakita mo ako Pilipinas, yung mga bagyo makikita mo ako. Oo, nakikita ko dito. So, yun yung Laguna, di ba? Ay, ayan. Ano ba ang paborito mo pagdating sa Pasko? Ang paborito ko pagdating, peace on earth. Sino ba siya? Teka lang, dadaling kita yung mga yaya ko. Sobra kang hinihintay. Yaya Lynn! O, eto na. Kanina ko kayo hinihintay nito. Hindi sila makapaniwala. Si Yaya Stella. Wala na sa school. Alam mo ba, yung isa naming yaya, taga Jensan. Dapat pala hindi pumunta muna sa school. Ako nag-school ko, di ba? Kinuha card niya, pero baka maabutan mo. Sige. Alam ko talaga na naghanda talaga si Yaya. Tila is life. So, requirements yan sa bahay niyo, Miss Karen. Dapat magandang kilay bago mag-card. Hindi, laging ganyan din natin. Presentable kasi ang mga kasama niyo sa bahay. At very happy sila sa iyo, Miss Karen. Eh, ikaw naman, sino nag-make up sa'yo? Siyempre, aking glam team. Nakamukha ko din. Ito lang. Sobrang ganda naman ang bahay ni Miss Karen. Hindi, serious? Of course! Okay. Ipag ko na lang sa bahay ka namin. Parang Walang ganon. entrance pa lang. Parang yun na yung isang kahoy doon. Parang yung halaga ng bahay namin. Every house should be a home. At lahat tayong dalawa. Basta, it's hard-earned money. Hindi ka ba ng bayan? O, diba? Oh, yes! And that was idolize you, Miss Karen. Talaga. Sobrang kaming na-idolize you because talagang walang halaga ng pera ang magpapakuan sa dignidad mo. Galing nun. Say it in English, kasi English teacher ka nun. Cannot be forgotten the dignity that you have given to us. English teacher. Ang Bisaya icon of the Philippines. Alam mo, Sorry. Dahil kinabahan ako doon. Akala mo may aswang. Anong pakiramdam mo pag tinatawag kang icon? Icon. Naalala ko si Miss Melendez, Icon Melendez. Hindi ako parang matanggap, Miss Karen, na icon ako sa Bisaya. Kaya marami ba yung mga icon tayo sa Pacquiao? Marami ba yung sobrang icon talaga sa mga Bisaya na marami talaga naibigay na larangan dito sa pagkabisaya namin. Pero, Miss Karen, thank you na tinawag mo akong icon. So, I want to appreciate it. But you are the Bisaya icon of the Philippines. Palagay mo, bakit ka naging icon? Karen, hindi ko talaga masasagutin. Kaya mahiya ako magsasagutin. Kaya feeling naman to, icon ka. Siguro, dahil nga, parang
Ngayon kasi na Kuan on One season 4 na kami, na-appreciate ng mga Bisaya na gumawa ang ABS-CBN ng show just for Bisaya. Ito lang ang realization ko dahil kumbaga parang na-appreciate na rin ang mga Bisaya sa national. Itong Kuan on One is papanoorin mo siya sa ABS-CBN pero Bisaya lang talaga. Walang Tagalog. And lahat ng interviewin ko mga Bisaya lang. Yung buong show, Yes! hindi ka nagtatagalog at all. Atrak na kasi yan. Sentido, of course. Laban ng permi. Kulbaan ko. Kamu na mag-adjust na mga subtitles Tagalog. Puro Bisaya ng mga artista at mga celebrity or mga tao na mga personality. Ang ini-interview namin, ang caption namin, English at Tagalog. Paano yan? Naku, taga Iloilo tatay ko, hindi ako pwede eksena dyan. Hindi, pwede. Hindi naman ako magaling magbisaya pa. Hindi, ang Ilonggo. Kanami, gid yan, mga Ilonggo. Kanami, okay, pero iilan lang alam ko. Okay, dako, malaki. Ay, bakit yun ang nalaman mo? Okay, guwapa. Guwapa, yes, Okay, Miss. nami, nice. Nami, Masarap. nice or masarap. Jutay. Jutay. Oh, dako at jutay ang alam ni Miss Karen, ha? Ilongga, gid yan. Ilongga. Kaya pala mahinahon magsalita si Miss Karen. Talaga ba? Ang mga Ilongga Hindi ganun. na. Ang alam ko, madali tayong tumawa. Yeah. Yes. So, saan mo nakuha ito? This gift, I mean, nakakatawa ka talaga. Thank you so much, Miss Karen, for that. Sobrang namang papuri to, Miss Karen. Di, totoo, What a bakit? birthday. And siguro sa parents ko, because Bakit talaga? yung papa ko kasi may lahing leprechaun. Hindi, makita mo yung papa ko, para siyang predator siya, Miss Karen. Sorry, pero hindi ito papanoorin eh. Hindi, So, ang papa ko kasi medyo maloko siya sa mga barkada niya. Siya ang joker-joker. Pag nag-inuman sila talaga, uy, siya ang inaapiran. Ganun. Oo. Ang mama ko naman, maloko din siya sa mga pinsan niya, mga best friend din niya. So, baka nakuha ko dun sa mother at father side ko na talagang mga maloko sila. At ang parents mo, together pa sila na? Happily together? Hindi ko sure kung happily, pero together pa rin sila ngayon. Pero talagang lagi nag-aaway. Talagang nagkakaroon sila ng murahan, Miss Kuan. Ganon? Pero normal lang yun sa amin. Normal lang kasi sa amin, sa family namin. Na, minsan yung papa ko nagagalit sa mama ko, yung mama ko naman nagagalit sa papa ko. Kasi hindi mo naman ma-blame yung mama ko. Ay, papa ko na magalit sa mama ko. Kasi may isang instances kasi, Miss Karen, na nangyari dyan. Ano? Nasa bahay namin, talagang, yung parang buntis ako kay Mela noon. Paglabas ko ng bahay, talagang nagbumurahan sila kasi may pinapagawa sila sa bahay. Ha? Ano ba yan? Piste! Ganun talaga. Sabi ko, siyempre, yung tiyan ko, sakit ko, sige, magmurahan pa kayo para malaglagan ako dito. Gumanon ako. Alam mo, pasensya ka, hindi ko alam kung tatawa ko. Ganun lang talaga kami. Ang mga seryoso na bagay, parang ginagawa namin kalokohan. So, pagbalik ko, hindi na sila nagmura, hindi na malakas. Wala na ako narinig. Oh my God, thank you, Lord. Pagbalik ko, nagbumurahan, pero para mahina na, piste ka. Bulungan na. Bulungan na lang ang Oo. murahan. Bulungan na ang murahan. Pero eto, dati kang English teacher. Yes. Ano ang trabaho ng nanay at tatay mo noon? Si Papa is businessman. Really? Anong negosyo? Diba? Hindi kayo maniwala. Hindi, para siyang sa bangka, sa amin sa Jensen. Ay, okay. 3 months ka sa Lao, tapos yung pagbalik ng pagbalik ng dagat doon, ay pagbalik ng bangka, yun ang business ni Papa. Pero nung college pala ako, wala na kaming bangka kasi nahuli ng Indonesia. Sana ka nang lumagpas ka sa Indonesia. Oh. Talagang itong mga tauhan nila, Papa, naglagpas. Talagang nagkaroon sila ng against the rule. So ngayon, napunta sa kustodiya ng grabe ang gastos nila mapapa na makuha yung mga tauhan. Bahala na yung bangka. Yung bangka na inipon nila mapapa sa pag-aasawa nila na mga 1 million yun, na fade away lang, Miss Karen. Buhay mo na Ang yun. hirap ng buhay nyo noon. Nahihirapan ang buhay namin ng mga high school, college, pero parang hindi naman kasi it's atay naman kami sa kapitbahay namin. So parang wala din hirap. Kasi mga kapitbahay namin, it's atay lang din sa aming buhay. Oo. Yung 1 kilo lang sa isang kainan, mga ganon. So hindi namin naramdaman ang hirap dahil sa mga kapitbahay nga namin, it's atay lang kami. Alam mo, lagi ka nakatawa. Pero kung tatanungin kita, ano ba ang lowest point ng buhay mo? Siguro yung nadapa ako. Tsaka nga na lowest point na nadapa. Lowest point talaga. Nare-reminisce. Masabi ko siyang lowest point na na-realize ko lang ngayon. Pero thank you, Lord, na hindi namin naramdaman at that time na lowest point yun. Kasi bawal sa papa ko na magpa-lowest ka, kaya mabugbog ka talaga. Pero nung time na yun, yung alam mo yung pananghalian, saka pa kami bibili ng bigas, pero 1 kilo lang. Oo. So every meal namin, saka kami bibili ng bigas kasi wala talaga yung bultong pera na meron kami. Ang
ang pera lang is, kung ano yung susweldohan ng mama ko ngayon, yun lang din ang kaya naming pambili nung araw na yun. Dumating pa sa point na tanang, yung kanang kukutuhan ako ng mama ko, naamoy ko yung, kasi ang bahay namin malapit sa school. So naamoy ko yung mga tinda ng mga fishbowl, yung mga tinda ng mga saging. Bilang mo naman ako ng saging, napakutob ito ako sa iyo. Sabi niya, hintayin mo na yung dinner, malapit na yung dinner, hintayin pa namin din, alas 6 pa yung dinner, alas 7 pa ng gabi. So, alam mo yung talagang taggutom talaga, pero hindi talaga namin maramdaman na kawawa kami kasi hindi ko sasabi ng self-pity. Kasi pag self-pity ka sa bahay namin, piti ka talaga sa papa ko. Kumbaga piti sa Bisaya is parang paluin ka talaga na huwag kang mag-self-pity kay pasalamat ka sa buhay mo, nabuhay ka pa. Magandang attitude yan, ha? Bawal Yes. yung self-pity. Magandang attitude ng papa ko pero may attitude siya dahil nabubugbog niya kami dyan. Sige, anong mga itinuro ng tatay mo sa'yo na dala mo ngayon? O bawal mag-self-pity? Bawal mag-self-pity and bawal yung mainggit. How do you handle it? Yung mga kasama mong artista, yung mga kotse nila, luxurious cars, yung mga branded damit nila. Hindi talaga ako nainggit dyan sa mga branded, sa mga luxuries, sa mga bahay because talagang hindi naman natin yan, hindi naman magiging sa'yo, blessing naman yan. Bakit mo? Hindi talaga ako maingit. Ang inggit ko lang yung mukha. Yung gaganda naman. Yung skin nila, talagang pisti. Pero, Totoo ba ito? Oo, totoo talaga, Miss Karen. Pero, kasi siyempre, bakit naman ganito yung mukha ko, no? Minsan mapapagalan ako yan. Pero yung ibang kuan, ba't ganun ang mga mukha nila? May mga joke-joke yung mga parents natin. Siguro, nauna silang gumising no nagsaboy si Lord ng mga ilong, mga mata daw. Oh, bakit late tayo nagising? So, may mga ganun ako dati. The only girl kasi ako. So, sabi niya, tinatanong ko mama, kung maganda ba ako? Itanong mo na lang yan sa ibang araw. So, mga ganun yung sagot ng mama ko. Di ba huwag ka magtanong kung ayaw mo nang makinig yung sagot. Ay, mga ganun sila. So, pero dati, tumatawa lang kami. Yung family namin, tawa-tawa lang kami. Hindi na talaga namin dinidibdib. Baka magalit ka na naman. Ito ay talaga. So, nadala namin sa kabataan namin yung ang life is serious. Life is talagang problema na ang life. Bakit pa natin problemahin? So, let's make it light at enjoy natin ang buhay. Kasi pasalamat tayo kay Lord na nabuhay tayo. Just a very simple na grateful na pag gumising ka sa isang araw, pasalamat ka na yan. Huwag ka nang maraming hanapin sa buhay. No self-pity, no inggit, ano pa? No self-pity, no inggit, and no Wi-Fi connection. Basta ka lang mag-respect sa mga tao. Kasi ang minimin ko kasi talaga dun sa mga no inggit kasi prone ka kasi talaga dito sa show business. Kaya lalo na pag may blessing yung iba, tapos maririnig mo. Kumbaga, maririnig mo sa iba na, grabe naman, wala akong blessing. May maririnig ka. Normal naman sa ating trabaho natin na, bakit ako wala? Ang tagal ko na dito sa ganun. Naisip ko, di ba tayo masaya nung binigyan na tayo? So doon pa lang, maging grateful na tayo. Hindi man tayo mabigyan ulit, nung thought na lang na nabigyan na tayo, doon tayo maging magpagpasalamat. Hindi yung parang, ang tagal ko nito, yun na, tumagal ka dahil binibigyan ka na binibigyan. Bakit ka pa magdudwell sa mga wala sa'yo? Siguro sila din, hindi rin nila alam paano i-assess yung feeling na ganun. But then ako, pasalamat na lang ako sa tinuro ng parents ko na hindi ako ganun mag-isip. Ay, may ganun pala talagang mag-isip dito sa show business. Because ako, anytime, pag pinlano ni Lord sa akin na wala na akong buwang dito sa show business, I will go to the Jensen and I will look like a tuna. Ang uuwi ko sa Jensen at magkukuha ako, mag-business ako, nabigyan na ako ng blessing. Bakit pa ako maging gahaman na sa akin lahat? Kaya yan ang sinasabi ko talaga na, thank you Lord always. Kaya, thank you Lord, na yun ang tinuro ng parents ko sa akin. Amen! Ang ganda! Thank you. Now, what's amazing is you were once an English teacher. Pwedeng pass, Miss. Pass pala sa Gaano topic. katagal kang English teacher? Hindi nagtagal talaga, Miss Karen. Hindi kasi, BS in English ako, Bachelor of Science in Secondary Education. Nung nag-school ako ng college sa Mindanao State University, binajor ng English ko talaga, Miss Karen, kasi gusto ko na mahasa ako sa English. Okay, baby, let's proceed. To the insertion. Comes from the word insert. Like other professor, insert their t-shirt. Okay? Pero hindi pala yung ganun sa MSU. Kasi MSU kasi, survivor ka talaga doon. Kasi para siyang UP sa amin ang Mindanao State University. So, nag-practice teach na ako.
Doon nga yung mga kumakalat na mga interview ko na yung sa estudyante ko ba na nagtanong siya sa akin, nag-practice teach kasi ako, sabi ko, this is tangible. Tinuturo ko. Galing. Section 1 kasi yung tinuruan ko, sabi nung estudyante, so we know the tangible, what is the intangible? Sabi ko, patay, di ko na pagkaralan yun So, ang ginawa ko na lang, tuso ako sa'yo. That will be your assignment. Ganun ka sa akin. So, Pero hindi ka nagtagal. imposibleng magtagal ako doon kaya siguro binigay ako ni Lord na mapunta ako dito. Kasi doon ako, yung time na yun, nag-practice teach ako, nag-audition ako sa PBB. That's why, nung natanggap ako sa PBB at saka meron na din akong parang doon, parang hindi ko na rin banalikan ng MSU. Baka wala nang mag-school sa MSU. Dahil sa record ko. Siya na. Pero grabe from English teacher to PBB to now superstar. Sa PBB, nagbago ang buhay mo. Yes. Ilang taon na nung nanalo ka sa PBB? Parang 15 years na. 15. 15 years kasi 2010 ako lumabas ng PBB, Miss Karen. 15 years. Magkano ang napanalunan mo noon sa PBB? Saan mo ginastos? 1 million ang kuan. Alam mo, grabe talaga. Curious talaga sila lahat sa napanalunan ko. Ganun pala tayo, no? Inaalam natin mo. 1 million ang kuan at with bahay yun, Miss Karen. Ang 1 million na yun, bawas pa ng tax, so mga 800,000 na lang. Tapos binawasan pa yung mga utang ng mama ko na 300,000 sa boto-boto, so mga 500,000 na lang. So meron pa tayong mga tinatawag na mga kung ano man, balato naman. So may mga Oh my gosh! paubos talaga May ng balato! Yes, may mga gano'n naman. Pero gusto mo rin yung ibigay because alam mo naman, cultural natin. And willing ka din, generosity. Nag-share ka din sa family mo. So talagang all in all, talagang fade away din yung 1 million. But how did that change your family's life? It changed my family a lot. Nag-attitude sila. Attitude pala, ganun pala. Hindi, nag-change a lot sila because of our sitwasyon namin. Dati ba parang isang tuka nga kami, wala nga kami pambili ng bigas. Dati mga, na kinakain. Pero ngayon talagang nabibili namin, thank you Lord, at nakakain namin yung gusto namin, thank you Lord. Kasi noon naman, hindi ka makakakain, siguro makakain ka lang ng spaghetti kung may handa. Makakain ka lang ng mga bihon kung may handa. Amoy-amoyin mo yung kapitbahay, kunwari, bibili ka. Magpabili po. Pero yung pala, may birthday? Sige, pasok ka, sige. So, ngayon talaga, thank you, Lord, na hindi mo naman to plano. Wala talaga kung, sino ba magplano? Mag-artista ka? Wala talaga kung plano, Miss Karen. Pero si God ang nagplan nito sa buhay namin and na-enjoy namin ang blessing na binibigay ni Lord sa amin. In PBB, nagbago na buhay mo, nakahanap ka pa ng pag-ibig. Kasi naman, parang naman si Raul Ba't naman di ako magkakrush sa'yo? Sabihin mo bakit? Dahil gumuin ako, luya ang pa ako. Ba't ako lumalapit sa'yo? Yes, sa hindi sinasadyang panahon. Mabuka pa. Sorry, pero may certificate kami. Huwag kayo ganyan sa amin. Yes, ayun talaga pala ang, aside from the PBB at aside from the money, ang talagang nakuha ko talaga is my future and my forever. Kasi 12 years na kayo ni Jason. Yes, salamat. 12 years. Miss Karen, nabilang ni Miss Karen. No, Oo, hindi ko you nabilang. have 2 kids, 2 girls. Yes. Sino ang boss sa bahay? Ang boss talaga sa bahay, pag mga decision talagang si Jason talaga. Kasi because I submit myself and my... sa mga decision si Jason. Pero ako lahat ang parang gumagawa ng first step. So, okay lang gagawin natin, tapos ilalatag namin sa aming punong guro. Ito na pong gagawin natin, Mr. Jason. Okay, let's go! So, sa ako talaga ang mga gumagawa ng mga, okay, ano ba to? Pero ang nakakatuwa sa'yo is, kahit alam mo, nakakatawa ka, ganito ka, pero pagdating sa pamilya mo, medyo conservative ka talaga. Yes, Yung mga anak mo, bantay sarado, hindi basta inilalabas. Bantay sarado kasi kapag ilabas kasi yun, baka magulo ang mundo. Ang ingay kasi ng mga batang yun, hindi naman. This is a serious life na kasi hindi na to yung parang melason lang kami na magloko-loko lang kami na love team, na para lang kami mga jowa-jowa. Nung pinasok na namin ang marriage, meron serious na life na meron kaming dalawang tao na bubuhayin at meron kaming dalawang dapat lumaki itong, hindi siya lumaking salot sa lipunan, lumaki silang maayos na tao. Meron nga mga times na parang ini-invite kami na parang siguro yung sa showbiz talaga na mag-artista na talaga siguro silang dalawa. Pero sabi ni Jason, wag muna kasi sabi ni Jason kasi, Miss Karen, na hindi naman kami nagpiling. Thank you Lord for the opportunity. Pero mga commercial, tinatanggap. Sino bang hindi magtanggap ng commercial? Nabuhang ka! Sobrang paganda best yun sa mga nagtatrust na mga product. Pero ito kasing pag-artista na experience kasi namin ni
Jason, kahit kami ni Jason, medyo kuan siya, full of worldly siya eh. So kapag yung anak mo, pinasok mo agad doon, baka hindi niya malaman ang worldly and ang spiritually and ang real life kung bakit ka nabuhay sa mundo. Baka isip na forever na ang showbiz, hindi ko kaya pag mawala ang showbiz. So parang yun ang inaaway ni Jason. At aside from that, gusto niya, kung magdesisyon man yung mga bata na mag-artista, sila ang magdesisyon. Hindi kami. Pag lumaki na yan, o sige, Papa, gusto ko na, okay, decision mo yan. Para kung ano man ang problema ma-encounter mo dyan, alam mo kung paano account sa sarili mo. Decision ko to so dapat lalabanan ko. Hindi yung, kayo kasi nag-decision nito. Diba? Ang gusto ko sa'yo, well, sa inyo ni Jason, is you kept good, solid values. Hindi ka nagpadala. We believe talaga kasi mag-asawa na yung values talaga at ang relasyon mo kay Lord is number 1 talaga yan. Number 1 than anything. Lalo na ngayon na puno tayo ng social media. Pwede tayong ma-carried away sa mga napapanood natin. Pwede tayong pumasok doon sa pinapanood natin at feeling natin yun talaga ang totoong world. But then again, wag nating kalimutan, ito yung era sa buhay natin na inaani na lang natin yung ginawang kahirapan ni Jesus noon. Hindi pa naman natin nagawa yung kasalanan natin, nilinis na niya tayo. At saka, dapat siya talaga ang isipin because ang kailangan natin isipin siya lang. Pero nakakalimutan yan ngayon ng ating ibang mga kapamilya or sino ba yung mga kwan because nagiging worldly tayo. I will enter talaga every interview si God at si Jesus because very important talaga yun sa akin because yan ang roles ko. Baka nandito pa rin ako because of that. Hindi naman natin kailangan memorize talaga yung mga verse Bible but yung teaching ni God, ni Jesus, kailangan talaga natin sa puso at huwag natin kalimutan kung nasaan tayo in presence of this kwan. Na artista ka, ipasok mo yun sa buhay mo. Construction ka, ipasok mo yun sa buhay mo. Huwag kang masway bigla na dahil lang sa pera. Nag-artista ka tapos dahil lang sa pera, kailangan kong nagpasag ito isa para lang talagang mas superstar ako. No, hindi ka. Superstar ka man pero wala kang kaligayahan dyan. Nai-insecure ba sa'yo si Jason? Kasi sikat na sikat ka. In Jesus' name, salamat Lord, my husband is a very secured person. Hindi na siya nag-showbiz. Hindi na siya nag-showbiz, pero may mga commercial kami because meron siya mga business. My husband is a very secured person, kaya nga dati gusto niya mag-security guard eh. Gusto niya mag-security guard talaga, dati bago siya bumasa sa PBB. Pero, bago siya sa PBB, nagkapasa na siya sa security guard. So, PBB na lang. So, today, secure siya. Very secured ang husband ko and kasi pag mga money pag-uusapan ang husband o kung sino yung malaking kumikita. Ganun. Yeah. Pero hindi issue yun. When you are in the Lord at you must be in the Lord, hindi talaga issue yun. Because you know what, my husband, ever since pa lang, I'm proud to say talaga, bago ako mag-asawa, bago kami nag-marriage, talagang very old school siya na ang pera ko ay pera natin. Ang pera mo ay pera mo. Wala talaga siyang pakialam sa pera ko, Miss Karen. But ang pera niya, pinipresent niya sa akin, ganito niya ginagastos, ganito ibigay niya sa akin. Kasi siya, mahilig talaga, sa aming dalawa talaga, siya talagang mahilig mag-invest. Hindi matipid siya. Matipid, hindi siya makatulog. Kung may pera siya, i-invest na talaga yun. Miss Karen, bakit ayaw niya nang magastos? Yeah, pero tanong ko, anong pinag-aawayan niyo? Ang pinag-aawayan namin, this season, dati, ang dami nang pinag-aawayan, mga toothbrush lang, pinag-aawayan namin. Kasi, mga tulo niya ng ihi, pinag-aawayan namin yun. Kasi siyempre, lalaki ba, di ba? Ang pinag-aawayan namin dati, minsan may mga, siyempre, mga kaunting mga jelos, mga ganun. Pero, kaming dalawa siguro. Pero ayoko na pag-usabi yung Miss Karen kasi para muntik na ikahiwalay namin yun. Tapos, at meron ding, kasi baka mapanood niya to ba, inopen mo na naman doon, gano'n ba yun. So, meron ding mga pinag-awayan namin na mga ugali. Yung ugali. Tapos minsan, mahilig kasi siyang makipagkwentuhan. Yung, antok na ako, tapos gano'n ako. Alam mo gano'n talaga. Alam mo, you have to appreciate that. He opens up to you. Kasi hindi kami mahilig mag-cellphone. Yung kung nandito ako, hindi kami mag-message, nandito na ako, nandito. Ito na papunta na ako CR, ito na paihi na ako. Hindi kami gano'n yung parang diba yung mga relasyon, yung kunting kibot talaga ipapaalam nila. Kasi gusto namin, pagkita namin sa bahay, may pagkukwentuhan kami. Ito na nga nangyari kay Kuan. So ito na pinuntahan namin, tingnan mo sa cellphone ko. That's great. You're best friends. We're very best friend and we're the very best enemy. Kasi pag magkarelasyon kasi kayo, alam niyo ang kahinaan ng isa't isa eh. So pag sasabihan niya ako, ikaw nga! Ilalabas ko na yung natitira kong kahinaan mo. Ito na! Talagang, grabe talaga kami. May mga palayas-layas ba kami, Miss Karen? Hanggang ngayon? Ngayon wala na in Jesus' name. Wala na in Jesus' name. Pero parang napunta na kami sa maturity. Pero he is your true love.
Dama ko sa'yo. He is my true love in the sense that God gave him to me. I realize it now. English! Si Miss Karen kasi, na-realize ko lang siya, Miss Karen, na 5 years na marriage namin, parang, ba't pa ito nakatuluyan ko? Pisti talaga to. Sana mamatay na to. May mga ganun-ganun patay, mga, hindi ko ipagkakaila yun because that's the real marriage life. Oh, nung nakita ko yung natutunan ko sa kanya, at nakita-kita ko rin sa kanya na ina-apply niya yung natutunan niya sa akin, sabi ko, ito pala ang reason bakit kami pinagtagpo sa PBB. Sabi ko, ito pala ang reason bakit din kami nagkatuluyan. Pero pinagtagpo kami sa lugar talaga na kung saan, alam mong, wala kaming ibang escape kundi ang isa't isa. Kasi kami na nakaka-relate sa isa't isa. So, si Lord talaga is, nilalagay kanya sa mga sitwasyon, may mga pinapakilala siya na tao sa sitwasyon kasi may reason siya. Oo. So, hindi lang siya about sa love na love na talagang... Na romantic. Romantic. Wala na kami sa ganun. We are now entering the talagang matured love. Okay, and of course, hindi pa tayo tapos. Ang surprise ko kay Melay is we are going Christmas shopping! Christmas shopping tayo, okay? Miss Karen, nakasakay pa ako ng sasakyan ni Miss Karen. No, so meron tayo ngayon toys for the kids. Okay. At hindi lang yun, syempre, uuwi ka sa probinsya. Diba? May Sa may Jensen! pasalubong Kung ka. thank you, Miss Karen, kasi pwede pa ako makapagbigay ng gift at sa mga tao na pwede ko ma-share ng... I love it. Ayan ang gusto ko sa iyo, yung puso mo. Napakabuti. So, hindi pa lang yan, basta may surprise pa ako. Sige, Miss Karen. Maganda, masaya tong Pasko mo. Okay! And we are here, ready to shop. Ready! Thank you, Miss Let's Karen, go. for this moment of truth. Hi! Hello. Hi. This is Mela. Hello. Kathleen. Yes. Wow! Excited na kami. Totoo ba, ma'am, na dito sa SM, you got it all for you? Of course. Our first surprise is Toy Kingdom dahil papasko na. Para sa'yo to. Oh. Save tayo for toys. Oh my God. Miss Karen, Oh, thank you wow. so much kasi bawas gastos na ako ngayon. Yeah. Dahil nakalibre na ako dito. Oh, isipin mo, hindi ka nabibili? Thank you for For this gift, Miss. Unahin natin mo. Nanay ko pala, Miss Karen. Ano bang gusto ng mga kiddo? Sige, tawagin. muna May tawagan natin sila. Sumagot kayo si Miss Karen na sila. Ayan. Oh, bilis! Ate May! Nandito si Miss Karen Davila. Nakakatakot na sa dilim siya. Oo. Ay, Uy, mahiya ka. Pumunta ka. Tawagin mo sila, Mela Stella. Dali, nakakaya talaga to. Mela Stella, mag-hi kayo kay Miss Karen. Mag-hi kayo, Miss Karen. Ay, hello! Wag- Hi! Oh, the pretty little daughters. Ay, ang ganda. Thank you, Miss Karen. Dalagang-dalaga. Mela and Stella, Stella. hello. So, guess what? We have a Christmas surprise for both of you. Oh, so, SM is giving your mom 30,000 worth of toys from Toy Kingdom. Ay! Oh my gosh. What can you say? Oh my God, naman kids. Yes, okay. So, pakita mo what they can choose. Ano bang paborito nyo? Sige, ikutin natin. Tara, ikutin na natin to. Ang dami na sinabi. Andito na lahat. Andito na lahat, Nahilig daw kayo sa mga bracelet. Meron kami mga DIY bracelet. Do you like that? Do you like this? You're gonna get this. Okay. Yes. Marami. Gusto mo ito, may lagayan. Oh, yes, Sige, ilagayan. Okay, yan na lang po. Ay, this one, ang the best. Yes, I got it all for you. Okay. Okay, ilan ito? Isa nito. Isa nito. Oh, my God, dear, you have a long way to go. And, Mela Stella, we're gonna buy your cousin in Jensen and Mindoro. Ang bait. Anong sabi niya? Mama, yan po ibigay ko sa cousin ko sa Christmas. Oh, ang bait. And what do you want? What do you want to give to the cousin? Okay, mga bracelet. Yung mga maliit po na bracelet. They have so many Barbies. Disney Do princess. they like this? Si Stella mahilig sa Barbie because the ate is very... Uy, tumawag pa isa. Ayan. Oh, yan na. Okay.
Early Christmas to this time. May flash. They have a 6 cousin na girls. Can you give this? Yan. Mark, gusto ka sa harap nila. Nila lang. Sige, ma'am. This one is, siguro basahin ko muna. Maybe, the car, because of the voice nila ng mga pinsan. Ilan taon po? 4 years old to 5 years Sige, old. ma'am. This way po. So, bibilan mo yung mga anak mo, plus may mga pinsan, bibigyan mo, plus yung mga iba sa Jensan. Jensan. Gusto mong tulungan. Yes. Right. Sa Okay. mga pupunta sa bahay or sa mga tao na nakikita natin sa daan na pwede tayong bigyan ng gift for this kind of Christmas. I like Thank you that. so much, Miss Karen. This way po for car. This way? Here, ma'am. for Ayan! My God! Ito ang gusto talaga na. Because the boys, mga boys kasi yung Sige, mga... sige, pili, go. Okay, Miss. Kaya naman to. Kung 120 na yung isa, ilan ba sila? Sobrahan mo Oo, na. sige. Sa Jensen is 10 kids. Oo. And sa Mindoro is 10 kids. Oh, so mag-20, mag-extra ka pa. Okay, Miss Oh, ano, Kaan. 30. 30, tapos ibebenta ko yung iba. May bawal yun. Let's give this Yuletide season, magbigay tayo. Ano ba yung mga anak mo? Like sino ba? Si Em at si Stella. Si Mela at si Stella is Stella. very kuan sila. Mahilig sila sa mga collectibles. Kaya lang yung pera namin napunta sa collectibles na. Wow! I like that! Tutuwa Oh my God! Wait, sino matutuwa dito? Si Mela! Mela? Oo, mahilig talaga Oh siya. my Kasama na siya, gosh! ma'am, na ano, I-surprise mo na to. Yes! I-video ko yan tapos i-send ko Oh sa'yo, Miss my Karen. I-post ko. gosh! I love this! Grabe! Si Stella. Si Stella, mahilig. Meron din kami mga mama surprise, ma'am. Mga bunny rin. Ano ang anak yan? Yes. Ano, buntis? Mga anak. Oo. Yes, My God! Pila problema mo ba kami? Mga anak yung dadalhin pa namin sa ER? Ay, gusto niya yung mga anak, Miss Karen. Pero parang mahal. Ka na Isa ngayon. lang, na rin yung mga bunny. Oh. Oo, mahal ba to? Nasa ano mo to? Nasa- Nasa Christmas budget. Ay! Ang sarap magpa-interview kay Miss Karen. Teka ko. Ay, amusement. Same po Lala, to. ay, grabe talaga si Miss Karen. Talaga siya talaga nag-hands-on. Oh. Baka ito. Ito mas maganda, ma'am. Dalawa Mas na yung maganda bunny yan. niya. Ito na lang. O sige, yan na lang, Ito Miss. na one. Hindi na to. Opo, Miss Karen. Yan na lang kung ano na lang ang fairy dyan, Miss Karen. Nakahanap na si Melay para sa 2 daughters niya. Magbibigay din siya pag uwi niya sa Jensan at Mindoro. Yes. So, wala ka bang gusto ibigay sa mga bata na pumupunta sa inyo? Ito na ang gusto To ko. share. To Anong share. gusto mo? Siguro mga To stuffed share. toys because ang mga To bata share. mahilig sa stuffed toys. Oo, di ba? So, ang mangyayari po, magpapaka Santa Claus si Melay sa probinsya. Tapos pag napanood nila to, sabihin nila, hindi naman sa'yo galing yan, kay Miss Karen. Blessing pa rin yun. Yes. And SM yun, blessing. Yeah. Ayan na tayo. Oh, yan. Ito, ma'am. So, Meron anong kami gusto mga ng mga bear. kids doon? Ito ang For bear. Christmas. Gusto This to is ng the mga best kids because doon. Christmas. Oo. Kasi ang mga bata doon, mahilig sila yung ihag-hag nila. Oo. Kasi di ba? Yung mga pumupunta ba sa inyo or nabibisita mo, sila yung mga kapitbahay mo or yung mga may hirap around the Yes. community? Kapitbahay because si Jason kasi pag pupunta kami ng Mindoro, kilala talaga siya doon na pumipila lahat ng mga kapitbahay nila at nagbibigay si Jason. Oh, really? Nagiging tradisyon na niya every kasi simula nung nag-PBB siya. Ilan ang gusto mo nito? O not Two bad, colors po. 200. 199 lang yan. Sige na, bigyan mo na yung komunidad. Sige. Makakatuwa. Ito, 10 na lang nito at 10 din ito. Yan, o, di ba? Kunan mo ng picture Okay. para makita natin. At yung saka reaction. i-video ko. Video mo, oh. isipin mo. Yung reaction na very happy sila. Yes. Sobrang overwhelmed kasi talaga ako kasi yung nag-interview ka lang pero pinakalibre ka ng mga kuan, ng mga toys. Hindi ko alam na may toys na pala ng undin. May toys na pala ng undin, no? Ikaw, nandito ka. Ay, nakita ko siya. Iba tayo. Umalis siya. Sabay naman niya. Lumayo siya. Nandidiri ako. Nandidiri sa akin. Iiwas siya. Tara, let's go. Ganitong klase. Ito! Ito, kamukha ko to. Ito pang kamukha ng father side ko. Dila, nakakatawa ka. Hindi gusto ko malaman anong preference mo. Bakit ito gusto mo at hindi ito? Ito kasi sa father side ko, tapos ito sa mother side. So, nagkaroon sila ng collaboration. Ito na yung mukha. Ito ka na. Ito ako. Kasi ito parang gusto niya may Sige pakpak. po, sige po.
Parang nag-iiba yung mga tao dito ah. Nag-iiba yung paningin ko ah. Kailangan rin po ng Wow! May nakikita ko si... Liar. May nakikita. Pero, May nakikita mga inkanto. Miss Karen, tanawa kaya naman kasi Miss Karen. Uy, grabe na talaga ang pagkahiya alam mo, ko talaga. hindi lang ito para sa'yo. Ang dami mong bibigyang iba. Yan naman ang mahalaga sa Pasko. I think, Miss Diba? Karen, kailangan mo ng tumakbo sa Senado. Miss Karen, please lang, Miss Karen. Marami kang tutulungan. Because of you and because of SM, thank you so much sa inyo for... Wala talaga akong in-expect na makakauwi ako ng ganito kadaming laruan. O, diba? You have 2 kids. Do you still want a boy? We want a boy, but then again, kung maging kamukha ko lang din or kamukha ni Papa, siguro, we will gonna leave it to the God. Are you trying to have a boy? The trying is always there. Because alam mo naman ang meron dyan. Always naman talaga, Miss Karen. Pero hindi ko alam kay Jason. Kasi Grabe, dama ko sexually active. Dama ko Hindi, Miss Karen, kasi si Jason naman, siya naman ang nagdidesisyon kung kailan niya talagang... Kung kailan niya iputok ang balita na merong... Baby! Na ipuputok ang balita na merong baby. Sasabihin niya sa mga tao, guys, buntis na po si Mera. But you have 2 beautiful girls. Thank you so much, So Miss who Karen. is strict at home? Si Jason ang maraming bawal talaga. Okay. Kay Jason kasi siya ang pinaka-strict. Ako naman, cool mother. Oo. Pero, iba ang pagka-strict ko. Pag may nagawa kang kasalanan, ako yung talagang namamalo. Oo, sa amin yung talagang... Namamalo ka pa rin. Namamalo pa rin hanggang ngayon. Pero si Jason, ang yung sa words, lagi niyang dinadaan sa salita. So you have an 11-year-old? Yes, yung dalaga na ang panganay namin. Oo. So anong bawal? Kay Jason, bawal kay Jason ang iPad. Yes, that's very true. Bawal sa kanya ang iPad. Pero binilhan niya ng iPad because of school. Because Yes. they are homeschooled. Okay. Oh. Pero ang iPad, cellphone, pagkakasahin ang 15 minutes sa isang araw. Wow. Okay. Because you have to kuan naman din, na malaman din naman nila kung ano ang mga trending. Pero ba't mo pinili mag-homeschool? Si Jason ang nag-suggest nito. Ako talaga, out school talaga ako. Out school youth talaga. Sa labas talaga, yung mga nag-school talaga. Pero si Jason kasi nakita niya, tas na madaldal kasi itong panganay namin, every experience niya sa school, lagi niyang nire-report, Papa! Sobrang daldal ng mga anak ko, Miss Karen, kaya talagang baka hindi mo kakayanin. So, Papa, so parang napansin niya na may mga influence sa school na medyo hindi niya muna gustong makuha ng mga bata because hindi pa mature yung utak. Kasi Jason kasi mahilig yung magbasa. Siya nagsasabi sa akin, alam mo ba na mabubuo ang utak at mamature talaga ang bata sa ganitong edad? Pag ganito na, talagang maiintindihan nila bagay. Pero pag hindi pa ganito, hindi pa nila maiintindihan. Kung Kuya Kim, ikaw ba yan? Ganun ko sa kanya. So, gusto niya, ang core values ng family is intact bago niya ilabas yung anak niya para kung ano man ang ma-influence sa iba, very secure na yung anak niya na hindi ma-sway with this kind of moment. Pero hindi kami talaga forever homeschool because kailangan din lang ma-experience yung out-of-school youth. So hindi sila mag-aaral. Kailangan din lang ma-experience yung sa school, sa labas. Yung totoong school talaga. So baka high school. Yes, Okay. high school. Now we are going to Christmas shop sa our home. Hello! Hi, ma'am. Hi, Camilo. Ito si Kumusta, Mamela? Camilo. Hello, Attorney Camilo. Yan ang nag-aalaga sa akin dito. Ang galing-galing nito. Mr. Thank you, Camilo, salamat pare. Mr. Camilo. Ayan, Mamela, welcome to SM Home Makati. Gusto ko ng Christmas tree sa bahay dito sa Manila. Pero maliit lang na Christmas tree because para sakto lang sa bahay namin. Okay. Parang maganda siya. Ayan, maganda isa Yan sa... size o yan mismo? Parang ito na mismo siguro. Perfect. Ayan na. Wow, in Even the fairness. design. Guys, pink po ang tree niya sa bahay. Because girls kasi ang mga anak ko, Miss Karen, so mabuti na lang ma-happy sila sa Christmas Pero tree. magkano muna to? The Christmas tree, ma'am. So check tignan natin. Uy, baka hindi kasi sa budget Hindi, natin. dapat ihuli mo yan
para makuha mo talaga yung kailangan mo sa bahay mo. Okay. Ito, ano na to? Yes. ano The yung Christmas tree is 4,999, Okay, so ma'am. mga mga 5K na lang to muna lahat. Okay. So let's set that aside. Ano ang dream mo sa bahay mo? Ang dream ko, hindi ko pa nagigising, natutulog pa rin ako. Ang dream ko is yung ipapatong ko sa kama para medyo matigas kasi Topper. sobrang soft yung kama namin para sumasakit yung Wait, likod namin. gusto mo tumigas. Tumigas. Topper. So, Gusto ko pag mattress natutulog ako topper, tumigas. yan. Magugustuhan mo ito, Mamelay. Yan. Okay, Diba? Wow! Ang ganda! Diba? Sobrang ganda. Yan. Wait, ang mga anak mo ba, meron na silang Bedsheet? bedsheet, kompleto, gusto anong... Kompleto kasi Oo. for Miss Karen, isang room pa rin kami. Ay, Because wow. they love kasi to sleep to us together. Oh my God, wait, hanggang ngayon kayong apat na sa isang room. Yes. So ano ka, may king size bed? California King size. King size. Pwede ka naman mag-California king. California King na pala ako. California king, yun yung super laki. Akala ko, so may bed yung California King bed. may And this California King bed. Wait, ano pala yun? Yan, diretso tayo, Mama. Ito na, yung Ayan, topper na alright. sinasabi ko kasi... So this is a topper. Yan. Sobrang soft. Seven zone siya, so it will help you kung yung gamit mo ngayon medyo hindi ka comfortable na. Ito, design siya na makatulong from head to toe. Hindi. Wait, ang issue mo ba sa kama mo ay lumubog na yung mattress? Malambot masyado? Ang issue ko yung flood control. Pero hindi. Pero nabuta sa kama. Hindi. Ang issue ko talaga is sobrang soft yung kama namin. Oo. Gusto ko yung pagtulog ko, titigas. Titigas yung kama. Yung higaan ko. Oo. Yes. I get Hindi tayo it. dyan, Ma'am. Marami kami, Ma'am. Gusto ko dito sa SM Home, Miss Karen, kasi dito na pala lahat ng mga colors. Mga different kind of colors, andito na Lahat rin. na, kompleto na po. Ano, ba't hindi na lang kayo maglayas? Yung lahat na nandito. Okay. Because ang likod namin, pagising namin, parang ang sakit na. Why! Miss Karen, gusto ko to! Okay. The big, ano. Yan, oh. Miss Karen, Oh, because sige, yan it's na. Christmas kasi it's Oh, Yuletide yeah. season. Okay, Oh, di ba? isama Yan na na. natin Hold to. na natin to. Kasi kulang kami ng towel sa bahay. Dito towel. Gagamitin ni Ma'am Mele pagka magtatawal siya, hihiga. Oo, ganyan. Sige, ganun ko sa piling. Iikot siya. Gusto ko talaga yun, Miss Karen. Thank So you. nag-tubig Dito ta. site ako para sa'yo. Thank you, Miss Dito tayo, Karen. Dito na pala lahat sa SM Home. Yes, so- Hello, good afternoon sa inyo. Malaking matutuwa si Jason nito. Sobra! Kasi mag-uuwi ka ng bagay na talagang kailangan mo. Yes. Very true. Ito ang topper! Ito yung isa. A topper. Okay. Ano? So yan ang topper, pero king sila. Yes. Ay, Yan. I love it. For king Matigas size. siya, matigas. Oh. Maganda siya. So, memory foam yung material niya. Pero meron kang king nito na topper. Apo, ma'am. Yan. O-orderin natin, tapos papadeliver ko sa inyo, ma'am. Ayan. Wala, parang Asan okay yung siya. box nito? Oo nga, hindi siya masakit sa likod. Baka sobrang soft kasi binili Oh, mo. baka gusto mo, Ma'am Melay. Huwag ka Palitan bumili. na yung Palitan mo yung mattress. Meron ako dito Hindi up to pwedeng 70 palitan off. Oh, na mattress. Sayang kasi yung bed din namin dun. Pero Pero yung mattress lang. Yes. bawal palitan yung mattress ko. May plano pa ba, Oo, may plano pa. Hindi. Ano? Kasi yung kutsyon namin, yun na rin yung aming bed. Wala kaming bed frame. Parang ayaw namin mag-bed frame because gusto namin yung parang sa floor lang, parang kung mga hulog. Kung mga hulog ang mga bata, hindi sila mahulog. Kaso, yun. May i-recommend ako kay Ma'am Melay na parang feel mo pa rin mababa siya. Ito yung mattress na isa ipapakita ko. Okay. 60% off. Okay, 60. If ever, no? Mahigaan mo baka- muna. Ang sarap. Matigas siya. Matigas! Yes. Ano ba ito? Is this a dream? Pinalagyan namin ng semento para sa'yo, Ma'am. Hindi, joke lang. Okay, Pero lang, tubo joke lang. ko. Sobrang Ayan, ganda niya. that's what I mean. Diba? Oh. Yan. So, Oo. firm type yan. Oh, ang ganda, di ba? Oo. You to get a new mattress. I think, Miss Karen, kaya din masakit yung kuha namin, pagising namin, yung katawan namin, kasi parang sa utang. Diyan na. Pagising mo may utang kayo. Wait, teka lang. Kung apat kayo sa isang kama, kailan kayo ni Jason may oras? Yan ang malalaman nyo pagdating ng panahon. Miss Karen. Sipin mo, nakabuo kayo ng dalawa, tapos yung dalawa katabi niyo palagi. Well, Ang Miss, lalaki na nun. well, Miss Karen, if there's a will, there's a way. Di, okay na ako dito sa kanit. Ito lang, Miss Karen. Yung mattress. So, yung mattress lang, wag na to. Wag Kay, na ilalim. kasanay na talaga kami sa kuan. Wow. Teka, nung nakatira ka sa Jensan, sa sahig ka rin. Mahilig kami talaga sa sahig. Oo. Isipin mo, Bisaya icon ka na ngayon, milyonarya ka na, sa sahig ka pa rin. Hindi naman, Miss Karen. Kasi sabi ng mama ko, mukha daw akong sahig. Sabi ko, wala. Tarik-tarik na. Okay na ako. Ito, Ano to maganda size to? Magkano ito. na ang king nito? Ang king size natin, from 48,000, magiging 19,500. Hala, oy, 19,000 Oh, so, na pero, lang. so you decide, kasi pag ganon, may 10 ka pa. Yes, 10 na yes. lang. Sa Christmas tree na yun.
Na 10? Iti-10 na yung Hindi naman. Christmas. Kasi 3,099. Alam mo, may I suggest, may bago kang mattress. Why don't you pick new linens? Okay, at okay. beddings. Thank you so much, Miss Karen. Diba, unan? Exactly. Okay na ako, Miss Karen, with the... Alright. So, how do you feel this Christmas? Alam mo, Miss Karen, Anong Christmas for you? the Christmas is Yuletide season, that time for giving. Yes. And I feel it now, as early as this, with you, Miss Karen, Yeah. and with SM. Oh, Thank diba? you so They much. gave you, and pag uwi mo ng probinsya, you will give back. Oh, dami na kasalubo. Oh, diba? My gosh. Merry Christmas, guys. I know it's been hard. Naging mahirap yung panahon natin lately. But try to find the joy anywhere you are, no? Yes, try to find, and it's our choice to have a joyous Christmas. Yeah. Kaya, let's enjoy the Christmas. Let's enjoy. Christmas is early. Merry Christmas! Guys, manood pala kayo ng Kuanon 1 Season 4. Lahat ng mga Bisaya, ng mga viewers ni Miss Karen, Kuanon 1 Season 4 is now showing na ngayon sa ABS-CBN YouTube channel sa I Want TFC. Kaya ako pumunta dito tayo sa Kuanon 1. Nakauwi pa ako ng worth 60,000 na mga collectibles from SM. Thank you so much, Miss Karen Davila and SM. You got it all for me. Ang Kuan on On One, One. very successful. Thank you. It's Season our 4, 2 years now. Do you love it, no? I super duper love it. Talagang siguro this season of my life, masabi ko talaga na I have the best life of my career. Oh, ito, tanong ko. Ito, gusto ko totoong mga sagot, ha? Grabe, ganyan ako pala Sino walang ang pinakamahirap mong na-interview sa Kuan on One? Aside from, hindi naman ako nahirapan kasi nga Bisaya sila lahat, pero ang pinakamahirapan ko, pero wala akong masabi. Oh. I love them lahat because alam mo ang mga Bisaya kasi Miss Karen, pag nagkita-kita kami, kahit hindi kami nagkita pa noon, para kaming feeling close. Yeah, Kim Chu. Oh. Kim Chu is my best friend kasi sa Best na Bisaya friend. ako kasi yun. Oo. Kaya hindi talaga ako ma-intimidate. Miga, ganun Oo. lang. Ay, kay Kuan pala, sige kung magbigay na lang ako ng kay Kuan pala ako na-intimidate. Kay Beauty Gonzales. Ay, bakit? Kasi talagang, ang beauty kasi niya talagang mapapagano ka talaga. Mapapagano ka talaga. Saka yung beauty din niya, nakagano din siya, di ba? O sa manday, hindi pwede maging anak day. Ganun siya. So parang ako na-intimidate sa kanya. Pero dahil hindi ko alam ang meaning ng intimidate, so parang, okay lang. Okay, sa lahat ng taon mo sa showbiz, kanino ka nagka-crush? Miss Karen, hindi naman talaga lingid sa kaalaman ng mga tao na talagang forever crush ko talaga si Jericho Rosales. Ay, gwapo naman. Oo. Totoo naman. Jericho Rosales is the best talaga. I cannot believe this happening. Papa, I'm very sorry. Annulment is going on. Uy, hindi pwedeng mag-joke yan. You don't believe in divorce? I cannot say because wala pa naman ako sa sitwasyon na yun. You're happy? Oh, because I'm very happy. Siyempre, I believe din also kung ano yung pinagtagpo ni God is yun talaga din ang forever. But then again, hindi na tayo pwede kasing laliman pang explanation yan. Hindi na din natin kailangan pakialaman yung mga may pinagdadaanan na ganyan kasi hindi naman tayo nasa sitwasyon nila. Basta, kung ano mang ganyan, kung may tanong na ganyan, I will just leave it to you. You decision. Alright. Kasi syempre, Okay, eto muna. Ang daming artista ngayon nagsasalita. Diba? Nakita mo naman ang flood corruption scandal, ang mga rallies. Ikaw bilang isang Bisaya, nakita mo yung nangyari sa Cebu. Paano mo dinadala to? How do you feel? Alam mo yung hopeless ka na makatulong, hindi ka makakapunta doon kasi bagyo din eh. Para kang walang magawa, kundi umiyak na lang. Kasi hindi mo kakayanin, kahit kayo, I'm sure, hindi lang ako, kahit tayo lahat, na nahabag at umiyak sa mga experience, yung mga tinatawid nila, may mga baby, may mga infant, na may mga matatanda, may mga hayop. Hindi natin, minsan nga hindi na natin kaya panoorin eh. Tapos andito na agad yung luha na hindi naman natin sila kamag-anak. What more pagka mag-anak natin? Maiiyak ka muna, malulungkot ka, mahabag ka, tapos mapupunta sa galit. Saan ba napunta yung mga pinaghirapan? Saan ba napunta yung mga tulong-tulong ng mga kapwa Pilipino? Bakit ganito? Kung may mga tao man di natin alam kung... Kasi wala tayong kasiguruhan kung ano talaga ang totoong nangyayari dyan sa flood control na yan. Si God lang nakakaalam yan. Sana naman kung may ginawa kayo, makonsensya kayo. Alam mo, it's not too late pa na makonsensya. It's not too late na bumawi sa Pilipinas.
Ibigay ang nararapat sa mga kapwa Pilipino. Kung wala kayong konsensya ngayon, sana magkakonsensya kayo. Kasi bakit dadating yung time na mamamatay kayo, kung sino man kayo na may kagagawan niyang problema natin sa mga flood control na yan. This is the biggest problem, ha? Kung mamatay kayo nang hindi nyo na pagsisihan yung ginawa ninyo, may kapupuntahan talaga kayo. At huwag nyo i-underestimate yung words na ito na sinasabi kayo, nasa Bible yan. Diba, the vengeance is for God. Yeah, sa Kanya, vengeance is mine, says the Lord. Says the Lord. So, dyan kayo matakot. Wala ka, kahit naman anong gawin naming vengeance sa inyo, hindi nyo naman yan makukuha kasi talagang meron sa inyo lahat dito sa mundo eh. Pero matakot kayo na vengeance is from God. Kasi pag si God ang gumawa, talagang He can move mountains. So, hindi naman tayo puro ganito na lang. Paulit-ulit tayo na ganito. Pag may bagyo, ulit na naman. Another story na naman. Ganito na lang ba? Sabi nila, pray ka lang, wala kang gagawin. May gagawin tayo. Marami naman tayong ginagawa. Pero sana naman, magtulungan tayo lahat. At mag-pray tayo lahat na may pagbabago sa atin. So, ano ang paborito mong Bible verse? Kasi it's clear, you love the Lord eh. You're a Christian. Pero ito pinaka-favorite ko talaga, Miss Carrie, itong Matthew 6. But seek first, the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added to you. So all you have to do is to pray, kaya naman, seek first. Unahin mo talaga siya. Kung may decision ka, unahin mo siya. Kung may problema ka, huwag kang yung, Miss Karen, tulungan mo ko. No, God, sana Lord, pautangin ako ni Miss Karen. Diba? Unahin mo talaga siya because you'll never know. Everything is possible talaga pag God. So yun ang pinaka-favorite ko, Miss Karen. Pero lahat ng mga kwan sa Bible, I very love it. I'm very sorry, Miss Karen, baka sabi nyo na parang kuano ko, yung parang kuano. But I love it! Alam mo, Mel, I love you! I love you!